Isang mapagpalang Wednesday po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, muli po akong nagbabalik sa inyong harapan upang ibahagi po muli ang naisabihin sa atin ng Panginoon. Yan, hindi ko na po patatagalin at ito yung naisabihin sa atin ng Diyos na tayo po ay sama-samang mapagpala ng kanyang mga salita. Ito po'y matatagpuan sa Book of Isaiah, chapter 43, verse 2 to 3. Yan, ipapakita ko po sa inyo yung verse para. Yan, sabi dito sa Isaiah chapter 43 verse 2 hanggang 3. Sabi po dito, "When you pass through the waters, I will be with you." Ito po ay sinabi ng ating Diyos. Amen. Sabi niya, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." And verse 3, "For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel, your Savior." Yan. Savior, meaning tagapagligtas. Yan. Ganda po ng salita ng ating Panginoon na kanyang i-share sa atin today. Yan. Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 2 to 3. Sabi po ng Diyos ito sa bawat isa sa atin na sinasabi po niya, "When you pass through the waters, I will be with you. Yan. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. And then when you walk through the fire, you will not be burned." Fire. "And then you will not be burned. The flames will not set you ablaze." Yung Bible kong Tagalog, para maganda yung mabasa natin sa Tagalog. Wait lang po. Ayan. Ang aking Bible po ay sira-sira na, wala ng cover. So, yan. Sabi sa Isaiah 43 verse 2 to 3. Sabi dito, "Pagkat ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagkat ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo." Verse 3, "Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo." Yan, pinapakita po dito ng salita ng ating Diyos Ama na yung waters at yung rivers at yung fire, nagsisimbolo po yan ng mga struggle po natin sa buhay. Ito yung mga sari-saring suliranin na ating nararanasan, mga problema. Pero nangako ang Diyos sa atin na sasamahan daw niya tayo. Sabi niya, kapag dadaan ka sa tubig, ako'y sa iyo. Yan. Maging sa ilog. Yan. Hindi ka tatakpan. Yan. They will not sweep over you. Hindi ka tatakpan. Even, sabi pa dito ng Diyos, kahit lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. Dahil, ako ay sumasa iyo. Sabi ng Diyos. Sabi niya, ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, is a Holy One of Israel. Sabi dito, banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Ito yung binigay sa akin ni Lord kahapon, yung nagbabasa ako ng Bible. Yan, yung binasa ko to. Ito po yung nagbigay sa akin ng lakas, ng tibay ng loob, ng pananampalataya, na sa buhay natin, dumaranas tayo ng mga sari-saring mga struggle sa buhay, mga suliranin, mga pagsubok. Pero, ang Panginoon natin, nangako siya sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa. Tayo po ay kanyang sasamahan. Diba?
yung waters, yung rivers, yung fire, nagsisimbolo po yan ng mga pagsubok o mga problema natin sa buhay na ating napagdadaanan. Then, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Amen. Para remind lang sa atin ng Panginoon. Nire-remind lang niya sa atin na kapag tayo daw po ay dumaranas ng mga ganito sa buhay natin, suliranin o ano paman, huwag tayong matakot na harapin yung mga struggle natin in life o yung mga pagsubok, problema sa buhay. Ang problem kasi ng tao o yung mga problema ang ating kinakaharap, hindi natin yan maaaring takasan. Kailangan natin harapin yan. Pero, huwag tayong mag-isip na hindi ko kayang harapin tong mag-isa. Amen? Kaya tatakas ako dito. Tatapusin ko na to. Amen? Kaya yung iba, yung problema nila, tinatapos nila sa pamagitan ng pagkawala ng kanilang buhay. Pero mali po yung ganong bagay na yun. Kasi ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa mundong ito na labis na nagtitiwala sa Kanya. Umaasa sa Kanya, dumidepende sa Kanya, na wala tayong ibang kakapitan sa buhay kundi siya lang. Amen? Ang Diyos lamang. Kaya nga ang sabi niya, kapag dadaan tayo sa tubig, sa ilog, sa apoy, sa dagat, amen? Sasamahan niya tayo. Sabi niya, I will be with you. Sasamahan kita. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na tagapagligtas. Ako, dumaranas po ako nung na-aksidente ako ng truck ng wheeler, truck ng semento. Ibabalik ko lang yung kwento na yun sa buhay ko. Kung iisipin ko, parang end ko na, katapusan ko na, nakakatakot yung nangyari sa buhay ko dati. Na halos nandun ako sa ilalim ng truck ng semento gumagapang. Halos wala akong malusutan na para bang ito na yung end ng life ko. Pero nung tinawag ko ang pangalan ng Panginoon, Lord Jesus Christ, my Savior, tumugon ang Panginoon. Hindi nagtagal, inalis niya ako doon sa bingit ng kamatayan, which is yung truck wheeler, yung truck ng buhangin ng semento. At pinakita sa akin ng Panginoon na kahit mag-isa lang ako doon sa truck ng semento, hindi ako nag-iisa. Kasama ko siya, sinasamahan niya ako. And nilabas niya ako doon sa truck ng semento, nakalabas ako ng safe, ligtas, buo. Walang sugat, walang dugo ang lumabas sa akin. Even yung ulo ko, hindi ko naramdaman yung nauntog ako sa mga bakal, sa truck ng semento, kung may bukol o may dugo, wala, as in wala po. Lumabas ako, inilabas ako ng Diyos doon, ng ligtas, buo, kumpleto. And dun sa akin pinakita ng Panginoon na He is my true Savior. Hindi lang din sa buhay ko, pati rin sa buhay mo na nanonood ng video na ito. Na panghawakan mo ang Diyos sa buhay mo na siya yung Savior mo. Na kahit dumaranas ka ng mga matitinding pagsubok o problema sa buhay mo, kasi hindi naman yan nawawala sa buhay natin, talagang dadanas at dadanas tayo sa ganyan. Ang tangi mong kakapitan, tatawagan at lalapitan is ang Panginoon. Kaya nga may sinabi ang Diyos dito, ito lang may iwan ko sa inyo. Yan, hindi na rin ako magtatagal sa pag-share. Yan, maikli lamang po yung naibahagi sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon dito sa Jeremiah 33 verse 3, ito yung maiiwan ko o maiiwan sa atin ng Panginoon. Yan, Jeremiah 33 verse 3, sabi ng Diyos about is a call to me and I will answer you. And I tell you great and unsearchable things you do not know. Sa Tagalog, sinasabi ng Diyos sa atin, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Nagsabihin, call to God. Kapag may problema ka, may pagsubok, anumang suliranin kinakaharap mo, kapag bigat na bigat ka na sa pinagdadaanan mo, wala kang ibang tatawagin, hindi ang tao. Hindi ka lalapit hindi ka lalapit sa ibang bagay. Ang lalapitan mo, ang kakapitan na tatawagan mo, only God. Only Jesus Christ. Kasi tiyak kapag siya ang nilapitan mo, makakaasa kang may
may matatanggap kang tulong mula sa Kanya. At yung tulong na to, hindi material na bagay, kundi yung tulong na kapayapaan, kapanatagan sa puso't isip, kagalakan, kahit na meron kang sitwasyon o meron kang kahit na lumalakad ka sa tubig, 'di ba, sa apoy ng buhay mo, which is mga pagsubok, at peace ka pa rin, 'di ba? Hindi ka naliliglig ng mga problema. Kahit ang daming problema, nakatuon ka pa rin kay Jesus. Nakatuon ka pa rin sa mga pangako niya na ang sabi niya dito na hindi kita iiwan. Ako isa sa iyo. Kaya nga, yung pangalan ni Jesus Christ, nung pinanganak siya, sabi, Emmanuel. May kita sa Book of Matthew chapter 1 na sinasabi doon na ang pangalan ni Jesus Christ is Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Na ang Diyos ay sumasa atin. Kaya wala tayong dapat ikatakot, hindi natin dapat alagaan yung stress, pagkabalisa sa buhay natin every time na dadanas tayo ng mga problem sa buhay natin. Why? Because we have God. Meron tayong God na malaki, na masigit, mas dakila, mas makapangyarihan kaysa sa mga, 'di ba, struggle natin sa buhay na pinagdadaanan. Don't forget na ang mga pagsubok o mga problems, hindi yan natatakasan. Hinaharap yan with the Lord. We need to pray and reading the Bible and keep the Word of God in our heart, in our mind, in our life. And always pray and call to God. Call to God. Hindi lamang sa nasa mahirap tayong sitwasyon. Kahit nasa maganda tayong sitwasyon, kahit wala tayong mga problema, pagsubok, call to God pa rin. Si God pa rin yung tatawagan natin. Amen? Always call to Jesus Christ, the name of Jesus Christ. Amen? So ilang mga kapatid, God bless. Hanggang dito na lamang po yung may-share namin ng Panginoon, ng ating Panginoon. Nawa na pagpala po tayo ng kanyang mga salita this afternoon. So, God bless mga kapatid ko at mga kaibigan. Jesus loves you. Don't forget that. And I love you all. See you next time in God's will, not my will. Bye-bye.